sa daigdig ay laganap. Liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nagsisimula ng isang bagong linggo. Tayo ay binibigyan muli ng pagkakataong magsimula. Kung babalikan natin nung nakaraang linggo, lahat ng mga hindi kagandahan, hindi kabutihan, hindi kadali ang nangyari nung nakaraang linggo, ngayong linggong ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maitama natin, na maayos natin, na mapabuti natin. At napakaganda po ng pambungad ng unang pagbasa natin sa linggong ito. Kayong mga namamahala, kayong mga may kapangyarihan, mahalin ninyo ang katarungan. Ano ang ibig sabihin ng katarungan? Ibigay mo kung ano ang sapat at nararapat. Ibigay mo kung ano ang tama, kung ano ang mabuti at totoo. Katarungan ng Diyos. At yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ng tama ang anumang katalinuhan, ang anumang kabutihan, ang anumang kakayahang meron tayo ngayon. Gamitin natin sa tama, hindi lang ng tama. Kasi baka sabihin ninyo, Father, tama lang naman na gawin ko ito dahil may mga pinapaaral ako. May mga pinapakain akong anak. May mga pinapagamot akong magulang. Kaya tama lang po itong gagawin ko. Pero, sa tama mo ba ginawa? Na ikaw ay kumita? Na ikaw ay magkapera? Na ikaw ay may trabaho? Tanungin natin ang sarili natin. Sa ginagawa nating tama, wala ba tayong naaagrabyado? Wala ba tayong niloloko? Wala ba tayong nilalamangan? Wala ba tayong sinasaktan?
Baka hindi katarungan ng tawag diyan. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon? Mag-ingat tayo. Kasi ang mga dahilan ng pagkakasala, hindi na mawawala sa mundo. Nandyan na lagi ang tukso. Ang tuksong magnakaw, ang tuksong mangloko, ang tuksong magsinungaling, ang tuksong manakit, nasa paligid natin yan. Kaya nga, huwag kayong mahiya, matakot, mangumpisal. Hindi naman ibig sabihin na nangumpisal ka, hindi mo na mauulit yon. Sa bawat pagkukumpisal, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na muli tayong manalig. Kaya nga, ano ang sabi ng mga alagad? Nung sinabi ni Kristong, ang tukso ng pagkakasala, laging nandiyan. Sinabi ba ng mga alagad, kaya Lord, wag mo nang asahan na magbabago kami. Kaya Lord, wag mo nang asahan na hindi kami magsisinungaling, na hindi kami mananakit, na hindi kami mag-aaway-away magkakapatid. Hindi. Ano ang sabi ng mga alagad? Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Increase our faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang pasensya namin, ang awa sa puso namin. Dagdagan mo, Panginoon, ang pangunawa sa amin. Dagdagan mo, Panginoon, ang lakas ng loob namin para kahit nasa paligid namin, kahit nasa harap namin, kahit nasa tabi namin ang tukso, kung may pananampalataya kami sa iyo, mapagtatagumpayan namin. At ito yung pinakamahalagang paalala sa araw na ito. Ang tukso nasa paligid natin, pero ang pakiusap at babala ng Panginoon, wag na wag kang magiging dahilan ng tukso ng iba. Wag ikaw ang maging dahilan para masira ang isang pamilya, para masira ang isang pagsasama. Huwag ikaw ang maging dahilan para mapahiya ang isang tao, para kawawain ang isang tao. Kawawa ka sa Diyos. Tandaan natin, makatarungan ng Diyos. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, simulan natin ang bagong linggong ito, hindi nang natatakot, dahil baka tayo ang maging tukso. Sabi nga ng mga alagad, humingi ka ng pananampalataya. Walang imposible. Sa Panginoon, may tukso man sa buhay at sa mundong ito. Kung lagi nating unang hihingin ang pananampalataya, walang totoo, walang mabuti, walang tama na hindi tayo magagawa. Amen.